Ako naman talaga ako kay Alden. Vocal naman ako. Kahit sino naman yung magtanong sa akin. Sasagutin ko naman ng diretsyon. In-love ako sa kanya. Pero hindi siya nanligaw. Walang ganon. Oh my God, naka-on yung mga phone nila na record. Alam din niya. Kasi very vocal. Kung vocal ako sa lahat ng tao, pati kay Alden mismo. Ito talagang vocal. Yun. Legit vocal. Alam ni Alden yun. Sinabi ko naman sa kanya rekta. Pero hindi siya naligaw. Friends lang. Pero kung manliligaw siya sa'yo, noon. Noon? Oo naman. Kasi in love ako sa kanya. In love ako talaga. At alam niyo lahat yan, mga dabber ka. Kaya ako doon tumitili eh. Nakikita ko yung possibility na magiging kayo eh. Hindi selos yun sa'yo. Parang ganun. Ingit, no? Parang meron na rin ganon. Sama na yun. Ayun. Kaya pala ginagaya mo si Mama Tens. Sayang. Pero ikaw alam mo, wala na, may kilig talaga eh. Kaya pa na yung May kilig. Meron talaga sila kasing something. Iba. Spark. Oo. May Pero magic. tinanong ko siya noon eh. Kasi ang straightforward ko naman na tao. So tinanong ko siya rin. Parang ano bang, sabi naman na sa akin, ano bang nararamdaman mo for me? Tinanong mo? Oo. Saan? Sa rooftop somewhere. Alam ko. Tinanong ko Ayan, sa kanya ngayon, yun. kinilig si Paulo. Direct akong tinanong sa kanya. Gusto ko lang malaman. Sabi ko, kung ano naman yan, tatanggapin ko naman. Sa New Kailangan ko York lang ba yan? malaman. Yes, no ba yan. dyan? Sa New York? Hindi, dito lang yan sa Ibang rooftop pa. Oo. Ibang rooftop ay sa New Tapos York. ayun, ang sabi lang niya, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kasi mawala yung magic. Sabi, dapat pala si David Blaine. David Copperfield. Oo, David Well, Copperfield. kanya-kanya mga Yun, yun reason yung sinagot and niya sa akin. tamang panahon. Magic. I guess. Grabe yung relationship din namin ni Alden off-cam. Pero may closure naman kami dalawa. Pag-usapan namin lahat. Pero roller coaster. Mas Sa ibang exciting, episode na ng exciting. podcast, rin. Oh, sana mapaunlakan niya tayo dito para Oo nga. pag-usapan natin. Gawin mo na nga ulit. If it's ready. Yes. Sabi nila version mo lang. Correct. Tsaka hello, nakamove on naman na lahat. Okay nang pag-usapan open yan. Ah, 10 years. Hindi nakaka-move on eh. Oh, wala po kaming anak. Sorry po. masaya naman. Ibalik sila nyo sa na yung kanila. bangus, please. Hello Kakden fans! Ito pala ha, parang may mini tour pala ito na yung showroom showroom house mga customers ni Sir Alden. Kasama nga sina Sir Pat, no, kasi yung ating nakikita kanina and then the previous days ay mga pictures. So meron palang video, so ito pala yung parang at home of the future. And, may mga nagko-comment na parang sa Laguna rin ito, mga kasombrero. So parang ganda, no? Hindi ko alam kung condo ito or parang bahay talaga siya. Pero parang showroom. So ito yung parang magiging mukha ng magiging future mansion ni RJ or ni Tisoy, mga kasombreros. So at home the future at so tao dito, so ito na siya, no? Parang ang ganda niya, mga kasombreros. So, syempre, no? Mamahalin at saka hindi basta-basta. Soon to be itong Mr. and Mrs. Fulkerson man. Magagalit na naman yung mga sa akin dyan na tinatawag ko na Mr. and Mrs. Fulkerson. Si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden, mga kasombreros. So pero ito, no, talagang pasalamat tayo kasi merong video pala ito, mga kasombreros. So, team talaga sa sobrang busy, no, ni Sir Alden. Talagang every Sunday pala yung kanyang meet up sa mga designers ng kanyang future mansion, mga kasombreros. And then ito, so mamaya na yung kay Ma'am Maine Mendoza, mga kasombreros. Natatawa ako dito sa sa mga ayaw maniwala si Sir Alden yung nasa Landers. Kasi may mga nakita pa rin ako na si Mayor daw at saka si Mayor Mark Alcala daw at saka si Ma'am Catherine ang nakita sa Landers. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ang mga ito or talagang sadyang pinipikit nila yung mga mata nila tapos sabay post naman. Kasi pinagtanggol ng isang Kathleen admin dito na sabi niya, yes, Mayor Alden, sabi nga ron. Tapos kasi sabi ng iba, hindi daw si Alden, si Mayor Mark Alcala daw at saka si katawan, tsaka parang hindi, ba sila? Parang malabo ba yung mata nila? Sabi pa nga niya dito, klaro na klaro si Alden, Richard yan, hindi si Mark Alcala yan. Tapos
GAGI pa siya mga kasombrero. So kasi maraming hindi ko alam kung parang lumalabo ba yung mata nila and so on mga kasombreros. And tatawa ko dito sa comment ng tao dito, ang comment ng isang fan dun sa video nga na yun, nasa lander sila Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. Although magkaibang time interval yan, magkaiba po yan mga kasos. And maaari rin na magkaibang location sila mga kasombreros kasi hindi lang naman sa isang lugar ang tao dito, ang landers mga kasombreros. Pero yung mall na pangalan syempre and then franchise ay pareho mga kasombreros. Sabi dito ni Vel Lumboy, sabi niya masyado silang natitreaten sa Kathleen kaya pinipilit yung mayor na sausaw. Dikit ng dikit sa love team ng Kathleen, gustong sumikat tapos na pa tatlong tumatawa na emojis mga kasos. So hindi naman sila kasalanan ni Sir ni Sir Mayor Mark Alcala. Parang yung mga tao lang kasi talaga lalo na po sila Sir OG Diaz ay sila yung una nagbabalita, no? At saka syempre naniniwala nilang din yung iba mga kasombreros kahit walang resibo. So pero yan natin kasi meron doon silang source eh. So I'm not debunking naman Sir OG Diaz. As long as tayo ay may mga resibo sa Kathleen ay Kathleen pa rin ang sakala mga kasombreros. So marami talaga ang natitreaten, no? Sa Kathleen mga kasombreros kasi pag sila nagtambal ay masasapawan na naman yung Natatawa ka dun kay Ma'am Natatawa ko kay Ma'am Naibara Lopez, no? Grabe siya tao dito. Inaaway parati si si Sir Daniel Padilla. Tapos pinagtatanggol niya parati si Ma'am Catherine, no? Kasi may na-post pa siya doon na ayaw ko na i-flash dito. Sabi niya gano'n parang nag-aantay daw siya or habang nag-aantay ng project kay Ma'am Catherine, mas inaabangan niya daw yung movie ni Sir Daniel Padilla na para malaman niya kung paano mag-flop yung movie na wala si Ma'am Catherine mga kasombreros, no? Grabe. Grabe naman si Ma'am Naibara. Pero kumukuha rin tayo ng information kay Ma'am Naibara, no? Hindi naman natin siya inaawan. Nagpapasalamat lang tayo sa nagpapasalamat tayo sa kanya, no, sa kanyang pagtatanggol din kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Pero yung minsan parang below the belt, minsan yung pinopost ni Ma'am Naibara. Pero good vibes lamang po tayo. And then ito, next item natin, ito na nga si Ma'am May Mendoza. Parang sa podcast nila ito nung 10th anniversary nga ng Aldab mga kasombreros, no? Parang yung Itbulaga, parang may podcast sila. Tapos yung na-topic nga nila yung Aldab and then yung mga dati pa mga feelings mga kasombreros. Sabi nga ni Ma'am May Mendoza na in love daw siya, no, kay Sir Alden pero hindi daw nanligaw. Never daw nanligaw si Sir Alden sa kanya. Tapos vocal naman siya, no, talagang open naman siya kay Sir Alden. Tapos one time daw ay nirekta niya, parang naging straightforward siya kay tinrangka niya si Sir Alden na yun na nag-open up siya na gusto niya si Sir Alden, gano'n. Tapos pero hindi siya nanligaw mga kasombreros, no? Tapos nakakatawa syempre dito na sina Alan Kay. Hindi naman selo, sabing gano'n ni Paolo, sabing gano'n. Kaya pala ginaya si Mama Ten. Si Mama Ten kasi tsaka si Alan Kay magkamukha. Sobrang kulit talaga. Tapos ang time doon na tinanong ni Mama May Mendoza, si Alden ay parang nasa rooftop daw sila, no? Tapos ang response daw sa kanya ni Sir Alden ay hindi nila pwedeng sabihin yung hindi na pwedeng sabihin kasi mawawala yung magic, sabing gano'n ni Sir Alden. So may closure naman sila, no? Parang may proper at saka pagpapa may talagang nag-usap sila na ganito ganyan. So may closure sila mga kasombreros, no? Hindi kagaya sa and sabi ni Ma'am May Mendoza dito, Ma'am Mendoza Atayde ay pwede naman ng pag-usapan kasi naka-move on naman na lahat, no? Pero may iba pa rin ng mga Aldab na hindi pa rin maka-move on mga kasombreros. Yun nga, no, parang nire-request din sana nila at hinihiling na sana magkaroon ng time si Alden sa podcast nila at samahan sila doon sa pag-uusap. So pero wala, parang may priorities si Sir Alden mga kasombreros kasi nandiyan na nga si Ma'am Catherine, no? Walang sabit at saka single mga kasombreros. Pero sa season nila ngayon ay of course no, nag-aantayan pa sila at saka ini-enjoy muna ang singleness mga kasombreros. So ayun, pero let's respect kasi si Ma'am May Mendoza ay meron ng husband, no? Yung iba kasi dito talagang umaasa pa rin na may anak na daw sila.
May anak daw sina Alden Richards at si Maine Mendoza sa Amerika daw nakatira. Ay naku po, tinatawanan ko na lang yung mga ganong mga comment. Hindi ko lang kung saan nila nakuha yung mga istorya na naniwala pa rin sila. So siguro mga senior, mga nanay na rin yung mga ganon mga kasumis, no? Tapos naniniwala sa mga ganong kwento. Alright, so actually sa ating content items, sinimot ko lang ito. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 18, 2025, Monday na po. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Susunod na Henerasyon. Psalm 78, 6-7, that the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. So ito napakahalaga po nito mga kasambreros. Ang kasabihan natin na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, ngayon po ay hindi na po ako naniniwala. Mas maniniwala ako kapag ang Kristiyanong kabataan ay ang pag-asa ng bayan. And in a sense of, siguro yung mga tao naman na walang gaanong close na relationship sa Panginoon, pero nagsumikap sila, nag-aral, naging empleyado, naging doktor, naging public servant, and so on, mga kasembreros. So, ito yung parati kong ini-emphasize din dito na napakahalaga po na yung ating mga anak, yung ating mga apo, yung ating mga susunod na kabataan ba, yung mga susunod na isisilang, yung pinapalaki sila sa tamang disiplina at lalong-lalo na po sa salita ng Panginoon. And ito yung sasabi niya King David dito mga kasembreros na napakahalaga po na yung next generation natin na malaman nila ba yung commandments ng Panginoon, yung kanyang mga do's and don'ts, and then syempre na yung love na talaga na nangibabaw sa lahat, yung love na nag-endure sa everlasting to everlasting mga kasembreros. Ang kanyang pag-ibig po, ang pag-asa, ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang compassion, ang mercy mga kasembreros, at ang kanyang eternal love na hindi natatapos. So napakahalaga po nito na tayo pong mga magulang, hindi lamang mga pastor dapat ang marunong magturo ng Biblia, hindi lang dapat mga preachers or mga evangelists or mga prophets or hindi lamang mga nagtatrabaho at saka servant ng Panginoon sa simbahan ang dapat na marunong mag-share ng gospel or mag-share ng salita ng Panginoon. Most especially tayong mga magulang. Okay? Kung tayo na mga magulang, hindi tayo marunong magbasa ng Biblia or hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kasi wala tayong time at saka hindi natin priority ang salita ng Panginoon sa ating bahay, sa ating tahanan, ay ganun din po ang ating may papasa or wala tayong may papasa sa ating mga anak, mga kasembreros. Kung kaya napakahalaga po na tayo mismo na mga magulang ay may dunong, may kaalaman mga kasembreros sa salita ng Panginoon. Kasi imagine niyo kapag ang anak mo naturuan mo ng magandang asal at ng salita ng Panginoon, magiging maibigan yan sa magulang, magiging maibigan yan sa kapatid, no? Sa asawa. Hindi sila perfecto, yes, given na yon, pero nandun yung takot, nandun yung care, nandun yung understanding, nandun yung unity, nandun yung pagpapakumbabaan ng loob, nandun yung pag-unawaan mga kasembreros at kapayapaan sa loob ng tahanan. May mga misunderstandings, yes, hindi po perfecto ang Kristiyanong pamilya. Pero iba kasi yung napalaki yung anak sa salita ng Panginoon kasi lalaki talaga yun sila na may pag-ibig na nagmumula sa Panginoon mga kasembreros. Whereas kapag ang bata ay wala talagang knowledge na hindi tinuruan ng magulang, hindi tinuruan ng guardian o naman nakakatanda sa loob ng tahanan, hindi sila pinalaki na may takot sa Panginoon. So ang tendency, hindi yan sila maibigin sa magulang. Okay? Para sa kanila awkward at saka OA mga kasembreros ang pag-ibig at saka pagtulong sa magulang. So dito natin makita talaga yung difference na yung malaking pagkakaiba ng isang anak, yung isang bata na dinisiplina na may pagmamahal over dun sa disiplina na harsh lang talaga, brutal. Wag niya. So parang alam mo yung bata kasi kapag pinaintindi mo na dinidisiplina sila, pinapalo sila, kailangan silang paluin kasi nga 10 beses na hindi pa rin sila nakikinig o hindi sumusunod. So kapag ipinaintindi natin sa kanila na ang disiplina ay part niya ng pag-ibig.
kasi ayaw kanilang mapariwara someday. Okay? Ayaw kanilang maging masamang tao or taong hindi punong-puno ng love or hindi maibigin. At in general, hindi mabuting tao, no? Or taong hindi mapapakinabangan, mga kasambreros. Mapakinabangan siguro, but not to the point na masabi ng nanay, tatay mo na, proud na proud ako sa anak ko, sobrang bait, sobrang loving at caring na anak, no? So, hindi malaki talagang pagkakaiba, mga kasambreros. And ang verse na ito, specifically, no, dito sa verse 6, mga kasambreros, ay napakahalaga po kasi it speaks the responsibility of teaching future generations about God's works in His commandments. So, parati ko na sabi dito na sana kung loloobin ng Panginoon na talaga magkaroon ng strict ba na, hindi naman strict, pero emphasis yung Holy Bible sa ating Department of Education, sa mga schools, mga kasambreros, talagang dapat yun yung pagtuunan ng pansin talaga na subject, no, yung Bible, or sa term ngayon ng is Christian living. So alam ko may subject, pero dapat sa kindergarten pa lang dapat may Christian, kung may Bible study na nangyayari, mga kasambreros, apart from other subjects. So para maging part na talaga siya ng curriculum, mga kasambreros, no, yung Bible study. And hopefully, no, kasi kapag sa kindergarten, for example, natuturuan sila ng Biblia, tapos follow-up sa elementary, sa high school, sa senior high, sa college, and so on. So dapat, naisip ko dapat yun yung pinaka-priority na subject, mga kasambreros, no, yung Bible study na ang bawat estudyante, dapat meron silang Bible, no, na maaaring ipamimigay ng. Kasi marami yung ang magdo-donate, mga kasambreros. Yung mga churches, akong nakita na malaking churches na sila. So, bumibili sila ng bultuhang mga Biblia tapos ipinimigay sa mga campuses or sa mga willing na magbasa, mga kasambreros, ng Biblia. So, it's really fulfilling ng purpose kapag ganoon, no? Na we are teaching the next generation kung ano dapat at ano dapat ang purpose ng buhay. It emphasizes how crucial it is for us to pass down the stories, morals, and teachings of our Lord to our children and grandchildren. So sa mga apo at sa kapuhan, mga kasos, at saka sa ating mga anak, of course. The psalmist is stressing that every new generation should have an understanding of God's deeds and how they relate to our lives. So, no? Kasi walang magtuturo sa mga anak, sa mga bata, mga kasambreros, kung hindi ang magulang. At saka yung mga kung sinesend natin yung mga anak natin sa simbahan, no, pinapadala natin ng mga Christian services. So maganda po yun, mga kasambreros. But apart from churches at saka mga pastors or mga Christian mga church servants, mga kasambreros, na nagpa-follow up sa kanila, dapat tayo mga magulang ay equip, no, at saka may alam sa pagbabasa ng Biblia. Kasi you cannot give what you don't have, mga kasambreros. So if you're a parent and then you don't have the knowledge and ikaw mismo wala kang passion, wala kang pag-ibig sa Panginoon, at saka wala kang pag-ibig sa kanyang salita, so magpo-flow din yung ganong habit or ugali, mga kasambreros, sa iyong mga anak at sa mga kapuhan mo. So this idea is like planting seeds in a garden. If we nurture and cultivate these seeds and knowledge and faith, they will eventually grow into strong and vibrant plants. So ganun siya, mga kasambreros, para tayong nagtatanim daw ng buto sa isang hardin na patuloy na dinidiligan, nilagyan ng pataba, ninurture at saka kinocultivate. So parang ganun din po sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, mga kasambreros, na kailangan silang diligan ng salita ng Panginoon, prayer, and so on. And most especially, yung ating ugali bilang magulang, dapat nakita rin yung Christ-likeness. Kasi hindi maniniwala ang ating mga anak kung tayo mismo ay palamura, hindi pasensyosa, hindi nagpapatawad, hindi loving, hindi caring, puno ng kayabangan, no? So dapat yung mga bunga ng espiritu na yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control, dapat nakita sa atin, no, maging yung humility at pagpapatawad, mga kasambreros. Kasi leading by example, effective talaga yon. Kasi kung ikaw na mismo ay hindi ka example sa kanila, so hindi po yun effective na kahit na memorize mo ang Biblia, kahit na araw-gabi ka mag-preach dyan, ay hindi ka pakikinggan kasi ikaw mismo ay hindi good example sa iyong mga anak at sa mga susunod na generation, mga kasambreros. That's why it's really, really important. Kasi kung walang magtuturo sa kanila, ang mundo ang magtuturo, yung mga social media,
yung mga personalities at saka mga social media influencers. So sila ang magtuturo kasi babad na talaga ngayon ang mga kabataan at ang mga yung mga kahit mga babies, no, sa mga social media, mga kasus, kasi nakakawili, nakakalibang siya, mga kasus, but not all the time. Okay, may mga times na po pwede, pero kapag wala na yung salita ng Panginoon, walang silang time sa pagbibigya, yun na po yung mali, mga kasus. It's really important talaga na magkaroon tayo ng time, kasi tayo rin naman na makikinabang kapag yung anak mo loving, kapag yung anak mo mapagbigay, kapag nagtrabaho yan sila, o magbibigay yan ng kusa, hindi yung pinipilit, mga kasumeros, kasi nga naturuan sila ng tamang binhi, tamang buto, mga kasumeros, at natamnan sila nung maliit pa sila. So lalaki silang hindi man perfecto, yes, given na talaga yon, pero lalaki silang maibigin at saka mapagmahal sa magulang. Alright, so naman po sa ating Word of God, ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then a spirit of teaching the next generation to come. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga sulasan pa. Alam po. I love you.